Kung alam mong wala kang looks, wala na tayong magagawa doon, di ba? Kaya nga, hilahin mo sa ibang bagay. Kasi kung hindi mo alam yung strength and weaknesses mo, how can you improve your game? Ikaw ang ginipig ng game mo. So you need to try it by yourself. At the end of the day, yun din naman yung gusto ng babae. Yung mga kaya natin provide. Ngayon kung magpo-focus ka sa kanila, how can you improve yourself? Hey, what's up guys? It's your boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-DM sa atin. So ang tanong niya is, meron daw siyang na meron silang understanding. Pero bakit daw nung umamin siya sinabi ng babae, let's just be friends. Oh my God, bro. Eto guys, sa ating mga lalaki kasi, akala ko dati talagang babae lang ang delusional at ma-imagine or yung gumagamit ng imahinasyon. Pati pala mga lalaki. Biruin mo, pati kayo nagbibigay na rin ng label. Guys, ano ginagawa nyo? Ba't iniisip nyo na meron kayong understanding ng babae kung wala naman siyang sinasabi sa inyo na gusto niya kayo, or pinapahiwatig na sure ka na talagang gusto ka niya? May mga babaeng nice. Tandaan nyo guys, okay, ganito ha. Ano ba yung biology ng mga kababaihan? Women are always looking for survival value, di ba? Pero it doesn't mean kukuha niya yung survival value na yun sa magiging jowa niya most of the time. No, it's not. Pwede niya makuha yun sa kaibigan or sa mga lalaki na nag-o-offer nun. Free ride, free meal, free sine. Alam mo yun? Yung free gala, free travel, di ba? Kung wala siyang boyfriend, pwede niya kuhanin sa mga ibang lalaki yun. So guys, hindi porket, let's say, nagre-reply siya sa'yo, kinakausap ka niya, yung talagang feeling mo na nagre-reciprocate siya. Bro, hindi ganun. Baka kasi mamaya, you are only providing value sa buhay niya na wala nakakapag-provide nun, kaya ini-entertain ka niya, di ba? At alam niya sa sarili niya, ito guys ha, alam nila sa sarili nila ng mga babae na hanggang dito lang ako. Kasi unang-una, women are based on how they feel. Pag yung napapapil mo sa kanila, ever since nung nakilala kanila is ganun lang, stop na dun yun. Kaya nga, it's very seldom na yung sinasabi nila na someday may in-love ka rin. Bro, kahit na, let's say, sige, nagustuhan ka niya after 3 years, 4 years, 5 years, hindi ba parang nakakapagtaka yun? Na, okay, dati hindi ka attracted sa akin, attracted ka na, why? Pwedeng yung mas umaman ka, pwedeng mas magaling ka na kayo makipag-usap sa babae, pwedeng na-stimulate mo na emotions niya. Pero yung attraction, it may be not the same. Pwedeng na-intriga siya sa'yo, pwedeng nag-wonder siya sa'yo, pero sabihin natin na yung attraction niya legit or genuine, parang hindi naman. Kasi dati hindi naman siya attracted sa'yo eh. Well, okay, ganito. Ito na naman, makukonfuse na naman tayo niyan eh. What I'm trying to say here is, makikita mo na kung ilang beses kanya tinanggihan, maraming beses kanya binasted, nireject, talaga sinabi niya sa'yo na friends lang kayo. Then, after some time, out of the blue, nagpakita siya sa'yo ng motibo na gusto kanya. Hindi ba katakataka yun? Kaya nga sa mga lalaki, na feeling nyo, yes, nag-improve na yung game ko. Yes, pwede nag-improve yung game mo. Pero, wag mong kalimutan or wag mong alisin na pwede din na she's just enjoying your time, your effort na binibigay. Pwedeng gusto niya lang ng boyfriend vibe, pwedeng nagkagalit sila ng boyfriend niya, pwedeng nag-break sila ng boyfriend niya, di ba? Ngayon kailangan niya ng shoulder to cry on, di ba? At ikaw yung nagbibigay nun, so sige, pwede na to, pagtigaan ko na tong guy na to kasi consistent naman to. Gusto mo ba yung ganun? Di ba ayaw mo? Kaya nga guys, especially sa nag-message sa atin, Brad, nasa Japan ka. Ibig sabihin may leverage ka pagdating sa babae kasi hindi mo na-explain sa akin kung ano yung ginagawa mo sa Japan. Hindi ka naman siguro yakuza. At umuwi ka lang dito sa Pinas at doon lang kayo nagkikita. So ibig sabihin nasa Japan ka but you are giving attention and effort para sa kanya. Hindi ka ba nag-iisip na
you are wasting your time pag masyadong malayo ang isang babae. Unless meron kayong bridge. Let's say may anak kayo or matagal na yung relationship nyo, yun pwede yun. Pero kung nag-i-start ka pa lang, wala yan bro. Maniwala ka sa akin. Ano lang yan, ang mangyayari niya parang hihingi lang yan padala sa'yo. I-enjoy niya lang yung time na andyan ka, yung nagme-message ka. Ikaw ba naman, syempre sino ba naman hindi ma-enjoy yung kahit sino naman, di ba? Yung may nagbibigay sa'yo ng nag-e-effort sa'yo na i-message kang good morning, good night. Or maraming lalaki na nag-good morning, good night sa kanila, nagpapakyut, tinatawag silang babe, tinatawag silang baby. Maiirit at maiirita sila. Kaya nga guys, don't be a fucking simp. Okay? Stop simping! Bro, ano mangyari sa panay simp mo? Yes, I know. It's a good feeling. Di ba? You feel good eh. Every time you simping eh. Feeling mo you providing something sa babae. Pero ang totoo, wala naman dating para sa kanya. Ikaw lang ang nagbibigay motibo. Or ikaw lang ang nagbibigay ng level na there's something going on sa inyong dalawa. Kaya nga nung umamin ka, bigla niya sinabi na let's be friends. Or ngayon, 3 weeks na kayong hindi nag-uusap and you're still thinking about her. Hindi ba ano yun? Hindi ba parang too much na yun? Kasi you are invested, di ba? Yung mag-isip ka pala, ito guys ha, pag ang tao lagi mo iniisip, you are anchoring emotion sa kanya. Ikaw ang nag-create or ikaw yung nagpapalalim ng nararamdaman mo sa kanya. Uulitin ko, the more na iniisip mo siya or the more na nagwa-wonder ka sa isang tao, the more na you fall in love. Or the more, wag natin gamitin yung love, the more you are investing emotions. Gets? So balik tayo. So bro, kung ako sa'yo, nandiyan ka sa Japan, enjoy your time there. Ngayon kung mahaba yung time mo, pwede ka magbasa-basa ng libro or pwede ka manood kay Suplado Moto. What the fuck are you talking about? Or hindi lang sa akin, sa mga ibang vlogger. Depende yan sa inyo guys. Kung sino yung gusto nyong pakinggan at kung tingin nyo mas naiintindihan nyo ang sinasabi ng isang vlogger, doon kayo mag-stick. Diba? At kung gusto nyo yung the way na explanation nila or explanation ko, then doon kayo mag-stick. Kumbaga, parang product yan. Parang cellphone yan, di ba? Merong iPhone user, merong Samsung user. Depende sa kung saan ka komportable. Okay? So, para naman sa mga nagme-message sa atin at nagko-comment na mag-collab daw kami ng mga ibang vlogger, it's a good thing na nakikita nyo na meron kaming napoprovide na value sa inyo. I mean, pag gusto nyo talaga mag-collab ang dalawang content creator, talagang fan base ang magsasabi. Kumbaga kayo magdidesisyon kasi kayo nakakakita kung bagay ba or meron bang chemistry pag nagsama-sama tong mga content creator na to or mas tingin nyo may dynamic, 'di ba? So yun nga lang, syempre depende pa rin yan sa content creator, how busy they are or saan natin gagawin, wala naman tayong studio, yung mga ganun. So yun guys, so depende yan sa ano talaga, sa content creator kung matutuloy or hindi. So for collaboration, fan base talaga yung magdidesisyon kasi kayo nakakaalam, kasi kayo nakikinig. Okay? And balik tayo dun kay sir. Sir, itigil mo na. Huwag ka na tigil mo na yung imagination mo. Para kang yung isang nag-comment sa akin na meron daw silang pagkakaintindihan. Ha? Same na same kayo. Sabi ko, anong meron sa inyo? May nangyari na ba sa inyo? Nagkikis na ba kayo? May intimacy ba na nangyayari between both of you? Wala naman. Nagsisend lang daw ng picture. So, anyone can send, bro. Kahit hindi in a relationship, anyone can send. Diba? As long as comfortable siya sa'yo. Gets mo? Kasi ang hirap sa ating mga lalaki, masyado tayong honestly, karamihan na lalaki ngayon, di ko alam kung anong mga pinapanood nyo. Di ko alam kung sino mga pinafollow nyo. Why you are too fucking soft? Diba? It's okay to feel love. Walang problema yun. It's okay to have a good feeling when it comes to courting a woman. Diba? Pero Brad, ilagay mo naman sa lugar. We as a man, most of the time, pag tumatanda tayo or pag nagmamature tayo, dun mo marirealize our feelings and emotions are not really important. Ang importante sa atin is
yung mga things na pwede nating ma-provide. Kasi yun ang hinahanap ng society at yun ang hinahanap ng mundo. Yeah, okay lang yan bro, enjoyin mo. Gusto mo ma-feel yan? Enjoyin mo, walang problema dyan. Pero at the end of the day, sasabihin ko lang sa inyo guys, yung feelings na yan, hindi ganong importante sa karamihan yan. Ang gusto nila, yung result. Ang gusto nila, yung kaya nating ibigay. Ang gusto nila, yung kagaya na sinabi ko, yung sa libro na Psychology of Salesman. What is it for me? Ano yung makukuha ko dyan? Ano yung meron ako dyan? Laging ganun. Kaya nga Brad, lagi kayo nagtatanong, paano ba ma-improve ang game ng isang lalaki? Unang-una, dapat, since tinatanong mo na yan, aware kayo sa mga, kung ano yung mga weaknesses and strength nyo. Kasi kung hindi mo alam yung strength and weaknesses mo, how can you improve your game? Diba? And, eto Brad, wag na natin pag-usapan yung looks. Kung alam mong wala kang looks, wala na tayong magagawa doon, diba? Kaya nga, hilahin mo sa ibang bagay. Diba? Kung hindi ka biniyayaan ng pagiging good looking, and since wala tayong magagawa doon, wag tayong maging bitter. Diba? Ikaw ang may control ng game mo, hindi ibang tao, hindi babae. Gets mo? Ang babae magpa-follow lang. Walang ibang pwedeng makakontrol ng game mo kundi ikaw. Walang pwedeng makapag-improve ng game mo kundi ikaw. Ako bilang nagsasabi sa inyo kung ano yung mga dapat gawin, I'm just here to tell you kung ano yung mga pwede nyong gawin, pero it doesn't mean 100% mag-work. Kasi you need to test it diba? Kailangan mong mag-experiment sa sarili mo kung ano yung mga suitable for you, diba? Hindi naman lahat yan kumbaga sa brand, hindi naman lahat ng brand bagay sa'yo diba? So guys, tandaan mo, ikaw ang may control ng lahat. Tsaka guys, eto, isang paalala lang sa inyong lahat. Total, madalas kayo matrigger. Dahil emotional ba tayo? Hindi naman. Kung madalas kayo matrigger, eto tandaan nyo, kahit anong sabihin ko dito, hindi ko hawak yung nararamdaman nyo. Okay? Kayo ang may hawak ng nararamdaman nyo. Kung maiinis kayo or gusto nyong matuto, it's your fucking decision. Pero at the end of the day, ulitin ko sa inyo guys, you are the one can improve your game. All you need to do is galawan mo. Kailangan mo gumawa ng actions. Hindi ka pwedeng knowledgeable lang. Dapat may actions ka rin. Dapat yung kung ano man yung nababasa mo, kung ano man yung naririnig mo, dapat sinusubukan mo. Para at least makita mo, ito pala yung sinasabi ni Suplado Moto. Ngayon alam ko na. May mga bagay na marirealize ka or pwedeng napanood mo, uy, parang ganito yung sinabi ni Suplado Moto uy, yung sa kaibigan ko ganito nangyari, parang napanood ko to kayo sa Suplado Moto. Sasabi mo na, okay, ganun pala. Bro, you are the one. Okay? Ikaw kumbaga sa ikaw ang guinea pig. Diba? Ikaw ang guinea pig ng game mo. So you need to try it by yourself. Diba? Kahit ano sabihin ko dito na tested and proven, kung hindi mo gagawin, wala rin mangyayari. Okay? So, bro, yun ang masasabi ko sa'yo. Bro, itigil mo na yan. Huwag ka na mag-imagine. Mag-focus ka sa sarili mo. Lagi naman ganun, di ba? Laging focus sa sarili. Because at the end of the day, okay, bakit mo sinasabi sa inyo mag-focus kayo sa sarili nyo? Kasi nga, at the end of the day, yun din naman yung gusto ng babae. Yung mga kaya natin provide. Ngayon, kung magpo-focus ka sa kanila, how can you improve yourself? Yes mo? Ulitin ko. Ito sinabi ko na ito sa ibang videos ko. Don't focus on what women say. Don't focus on what women think. Focus on how they fucking respond. Okay? So tandaan nyo yan guys. So yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye.